Hello guys! Welcome to another Japan vlog, and this time pupunta tayo ng Sapporo, a city located in Hokkaido, Japan. Mag-i-stay kami sa Sapporo for 5 days and 4 nights, and sa video na to papakita ko sa inyo yung personal experience ko as someone na first time makakakita ng snow, which is why sinama namin talaga ang Sapporo sa aming itinerary nung bumalik kami ng Japan. So from Tokyo, nag-book lang kami ng aming local flight sa Airdo, isang Japanese regional airline previously known as Hokkaido International Airlines. And ang price ng round-trip ticket namin is 10,900 pesos. Kinonsider din namin yung Shinkansen pero mas mahal siya at mas madami yung kakaining oras sa biyahe, so for us, local flight ang best option. Yung ticket naman namin may kasama ng 20 kilograms na check-in luggage, and ang travel time from Haneda to New Chitose Airport is 1 hour and 35 minutes. And during flight, nagsiserve sila ng snacks. I think dalawa yung ino-offer nila sa drinks, and yung pinili ko is apple juice. And habang nasa ere kami, dito ako madalas nakatingin sa small screen na makikita mo yung exact location ng eroplano, and meron din siyang camera para nakikita mo din yung view ng pilot. After an hour and 35 minutes, we safely landed sa New Chitose Airport in Sapporo. Sobrang smooth ng biyahe and mababait ang mga flight attendants na kasama namin sa flight. Sa mga first time na tulad ko na pupunta ng Sapporo, ang Sapporo pala ay kilala for its beer, skiing, and the annual Sapporo Snow Festival featuring enormous ice sculptures. And this year, maaabutan natin siya kasi ang schedule niya this year is from February 4 to 11, 2025. So sa mga susunod kong video uploads, papakita ko sa inyo kung ano yung mga activities during the Snow Festival. Good decision na nagpas kami going to our hotel kasi sobrang ganda ng view ng mga nadadaanan namin. Pero another option is to take the local train from the airport going to Sapporo Station, and from there, pwede na kayo mag-take na ibang train line going to your hotel. Yung hotel pala namin is Sapporo Sun Plaza, and ilalagay ko sa screen yung address niya. Medyo madulas. May para ka naglalakad sa ice skating lake. So after namin mag-check-in sa hotel, ang first agenda is pumunta sa Ramen Alley located sa Susukino District at doon na mag-dinner. And on our way, nadaanan namin itong mga ice sculptures na ginagawa for the Sapporo Snow Festival. Uy, takoyaki. Ramen Alley. Yung sidewalk naman, yung daanan ng mga tao, hindi naman siya madulas.
Yung sa may kalsada lang mismo. I think ito na yan. So, habang ini-edit ko tong vlog na to, saka ko lang napansin na nawala yung mga videos na tinake ko sa Ramen Alley at eto lang yung natira. Pero according sa hokkaidoguide.com, ang Ramen Alley ay isa sa mga sikat na street dito sa Sapporo na pinupuntahan ng mga tourist pati na din ng mga locals. Ang Ramen Alley ay nagsimula noon pang 1948 with 8 ramen houses and sa ngayon, meron na siyang 17 ramen houses. So again, madulas. Madulas ang kalsada. So yun, dito nagtatapos ang day 1 of our Sapporo trip. Grabe yung snow, ang ganda. And this is our first morning in Sapporo and ito ang view sa bintana ng room namin. Usually pagising ko at habang nagkakape, dito ako lagi napwesto para lang titigan yung labas and dito pa lang sa view na to sobrang grateful na ako na magkaroon ng chance na makita to sa personal. Palabas na kami ng hotel to start our day in Sapporo. Malakas ang snow nito that day and masaya ako sa napili naming hotel kasi ang ganda ng itsura niya. Paglabas mo, makapal na snow agad ang sasalubong sa'yo. Kailangan natin ilagay ito. Kasi nakita nyo naman yung snow. Alright, let's do this. Buti na lang malapit lang yung train station dito. Siguro mga isang kanto. Pero yun nga, yung paglalakad kasi medyo mahirap, madulas. Actually, once natunaw yung yellow, yun yung madulas. Pero ngayong na nag-snow siya, medyo makapit naman yung lalakaran mo. There. So, importanteng sumunod sa traffic rules para hindi tayong accident.
makasalubong yung snow. So, ang first stop natin is Tanokikoji Shopping Street in Sapporo. Pero ang pakay natin dito is kumain sa Yakiniku Like. Nakita kaming gacha po. Doraemon. Dito kami kakain. Pero sa ngayon, meron siyang pila. Ito sa iyo. Ito yung order namin. Short plate sliced beef set, yung 1,536 yen. Natin ito. Hali na bagay sa panahon. Kain na tayo, guys. Also guys, kung kailangan nyo ng winter boots or sapatos, meron dito rin sa hilera lang ng Yakiniku Like. Store siya, mga sapatos, may mga winter boots. May Don Quixote rin dito. Meron din second street kanina kami nadaanan. Ayun. May Mega Don Quixote sa labas. Loteria. Ayan, may Yoshinoya.
Again, ingat-ingat sa paglalakad para hindi tayo madulas. Medyo madulas. So, nandito kami ngayon sa JR Pass Ticketing Office dito sa Sapporo Station. And dito kami para i-claim yung JR Pass na binili namin in advance. Yung JR Pass na yun yung gagamitin namin para sa Asahikawa, sa BA, tsaka sa Furano. Ito yung price list niya kung bibilihin mo siya dito. Yan. Then, after namin makuha yung ticket, next naman namin mamaya is Mount Moiwa. So, mamaya sama namin kayo sa vlog. So, yun, kakagaling lang namin ng JR Information Office. Then, doon namin na-claim yung voucher na binili namin in advance. JR Pass. Then, yun yung gagamitin namin for the next 3 days dito sa Sapporo. Fast forward from Sapporo, sumakay kami ng streetcar papunta ng Ropeway Higuchi Station para makarating ng Mount Moiwa Ropeway. Ang fare na binayaran namin is 230 yen. Yung ticket para sa Ropeway, nabili na namin sa Klook. So, again, lalagay ko na lang yung link sa description box. Sa kabilang side, makikita mo na yung Moiwa Sanroku Station. Nandun yung shuttle buses every 15 minutes papuntang Ropeway. So, dito na kami sa may shuttle bus, free shuttle bus going to Mount Moiwa. Akala namin kanina cancel yung mga tour kasi parang wala daw makikita if ever. Pero nung paalis na kami, bilang dumating yung bus sakay ng mga tourists na galing ng Mount Moiwa. So, meron naman palang tour. Pero baka lang wala masyadong makita sa kapal ng snow. But, try pa rin natin. Balikan ko kayo mamaya. Bye! Moiwa Ropeway. Ito tayo sa ticketing office. Claim natin yung voucher. Ito yung prices niya. And Ropeway is from 11 until 9 or 10 p.m.皆様、本日はようこそ藻岩山ロープウェイへお越しくださいました。これよりゴンドラは山麓駅を後にし、標高456メートルの中腹駅へとご案内いたします。途中、鉄塔 We are now departing for the midpoint station located at an elevation of 450 with an area of 1,121 square kilometers and a population over 1,900,000. Sapporo is the fourth. Halita tayo ngayon sa midpoint ng Ropeway
Every 15 minutes naman yung pag-akyat dun sa pinakatuktok. Pero dito muna tayo. Ganda na view. Snowing. Ayan, paakyat na tayo sa pinakataas do sa mini cable car ng Mount Moiwa Ropeway. Every 15 minutes yung alis. So, welcome to the view deck of Mount Moiwa. So yun yung advice naman sa amin. Wala naman talagang view na makikita. Pero magrereklamo ka pa ba sa ganito? So ang summit ng Mount Moiwa ay may altitude na 531 meters and dito makikita mo ang panoramic view ng Ishikari Plain. So nung time na pumunta kami dito, hindi visible ang panoramic view sa kapal ng snow, pero according sa Mount Moiwa Ropeway website, in 2015 the night view of Sapporo was selected as one of the top 3 night views of Japan by Dayake Convention and Visitors Bureau. Second place naman sila noong 2018 and again chosen as the second place in the third selection process conducted in 2022. At yun ang ikatlong pagkakataon na nakasama sila as one of the new top 3 night views of Japan together with Kitakyushu in first place
and Nagasaki in third place. At sa peak observation deck, makikita mo yung the Bell of Happiness, a particularly prominent attraction dito sa Mount Moiwa, and it is also a popular spot for taking commemorative photos. After sa Mount Moiwa, same route lang tayo pabalik ng Sapporo, sakay ulit ng streetcar sa Irikuchi Station, then baba sa Sasakino Station. Tapos doon na kami maghahanap ng kakainan for dinner bago bumalik ng hotel. Ito tayo guys sa Saizeriya. Ito kami ngayon magdi-dinner sa Saizeriya kasi mura dito tsaka madami yung serving, and dito kami nakaupo sa may view ng window. Ayan ang view sa Sasakino area. Dito din kami nag-dinner kagabi nung nag-ramen alley dun sa kabilang side ng ramen alley. So, kami ay pabalik na sa aming hotel. Tapos ang aming day 2 dito sa Sapporo. Gantong oras usually pumapatak yung snow. Kagabi mga gantong oras yan. Usok check. Ito sa inyo yung paligid.
Namin. So that's it for today, guys. Bukas ulit. Bye bye.